Ang ating pag-aaralan sa hapong ito ay magmumula sa aklat ng Romans chapter 13 verse 8 to 10. Ang sabi niya rito sa Mabuting Balita version, huwag kayong magkaroon ng sagutin kaninuman maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasahang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuling lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kaninuman, kaya't ang pag-ibig ang katuparan ng kautusan. Ang mensahe ng Panginoon sa hapong ito ay may titulong The Debt of Love o ang utang ng pag-ibig. At bago tayo magpatuloy sa ating mensahe, samahan niyo muna ako sa panimulang panalangin. Dakilang Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa Ama, maraming salamat po sa panibagong lakas, panibagong buhay, panibagong hamon sa pag-iingat, sa gabay, sa patnubay, sa lahat ng pagkilos mo, Panginoon, na ginagawa mo sa iyong mga lingkod, maging sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, Diyos, na tunay nga na Ikaw ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw lamang ang makapangyarihan. Ikaw lamang ang Diyos ng mga Diyos. Ikaw lamang ang hari ng mga hari. Wala nang ibang Diyos maliban sa iyo, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa sandaling ito at minsan pa binigyan mo, Panginoon, ng pagkakataon ng iyong balingkod na maging daluyan ng iyong pagpapalang spiritual, Panginoon, sa mga sandaling ito. At minsan pa, Ama, patuloy namin kinikilala na tunay nga, banal ka. Anumang batik ng mga pagkukulang, mga pagkakasala, naisip man, nasabi man, nagawa man, Lord God, ito nga po, O Diyos, ay hadlang upang hindi maging kaaya-aya ang aming gagawing pag-aaral sa oras nito. Kaya nga po, patuloy kami lumalapit, humihingi, Panginoon, ng kapatawaran. Patuloy mong pangunahan, Panginoon, ang iyong balingkod. Patuloy na ikaw po, O Diyos, ang siyang mangusap. At dalangin ko na sa tulong at gabay nga po, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, may paliwanag po ng may kasimplihan ang iyong mga salita, Panginoon. Upang na sa iyon, tunay nga na mas maintindihan ng bawat makikinig, Panginoon, ang iyong mga salita. At dalangin ko nga po, Diyos, na tunay nga na sa pakikinig nila, patuloy na tumimo sa puso't isipan nila, Panginoon, ang mga salitang ito. At gamitin, Panginoon, ang mga salitang ito upang sa iyon maranasan ang kapangyarihan mula sa iyo, Panginoon. Sapagkat hindi namin mararanasan ang kapangyarihan kung hindi namin gagamitin i-apply, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, Diyos, sapagkat tunay nga, sukdulang biyaya, Panginoon, ang maunawaan namin, Panginoon, at magkaroon kami, Panginoon, ng relasyon mula sa iyo, Panginoon. At minsan pa, Ama, patuloy po namin pinagkakatiwala ang aming guguling oras sa mga sandaling ito. Sa ilang po ang pinamataas na papuri, parangalan pagsamba, sa tayong mga lamang ng iyong anak na Jesus na Panginoon at sarili ng Panginoon. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, the debt of love o ang utang ng pag-ibig. Dito, ang sabi diyan, the debt o utang. Kumbaga, utang, o pangkaraniwan natin narinig, pag sinabi mong utang, kumbaga pananagutan, sagutin, ibig sabihin talagang kailangan mong bayaran. Kaya nga pananagutan. At dito makita natin na kadalasan pag sinabi mong utang, nandiyan na nga yung pera, di ka nga. At dito makita natin na sa Biblia, sa salita ng Diyos, kumbaga hindi naman lubusang ipinagbawal ng salita ng Diyos o ng Biblia na huwag kang manghihiram o huwag kang mangutang. Pero hindi niya ini-encourage hanggat maaari na huwag kang mangutang. Pero wala naman tinuturo ang salita ng Diyos na huwag kang mangutang. Dito, ini-encourage lang na hanggat maaari kung magagawa mo, mas magandang hindi. At dito, makita nga natin yung sinasabi nga sa Proverbs 22:7, na sabi nga niya rito, the rich
rule over the poor and the borrower is slave to the lender. Ang sabi dyan, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman, ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. Ibig sabihin, kumbaga kapag ikaw ay lubog sa utang o may utang, kumbaga ikaw ay talagang nagiging parang alipin nung nagpaputang sa iyo. At dito makita rin natin, maging sa Exodus 22:25, ang sabi niya rito, if you lend money to one of my people among you who is needy, do not treat it like a business deal, charge no interest. Ang sabi nga niya rito, kapag nangutang sa inyo ang mga kababayan ninyong mahihirap, huwag kayong hihingi ng tubo tulad ng ginagawa ng mga nagpapatubo. Diyan malinaw na sinasabi rin na kung manghihiram ka o magpapahiram ka, huwag kang magbibigay ng tubo. Lalo na kung mga kapatid mo, kasi yung sinasabi niya rito, mga anak ko, kumbaga mga bayan ko, yung mga kapwa mo Israelita, ibig sabihin yung kapwa mo mananampalataya, ika nga. Kung may tutulungan ka, kung may pahihiramin ka, huwag kang magbibigay ng tubo, ika nga. At pagdating sa New Testament, ang turo naman ng ating Panginoong Kristo, sabi niya rito, give to the one who asks you and do not turn away from the one who wants to borrow from you. Ang sabi niya rito, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Dito, malinaw na makikita natin na wala namang sinasabing bawal kang mangutang. Kaya nga sabi nga niya rito, bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Kumbaga ito yung panimula lamang natin, pero ang ating pag-aaralan ngayon ay walang kinalaman sa pera, ika nga. Ang pag-aaralan natin ngayon ay yung utang na sa halip na magkaroon ka ng pananagutan sa iba, ang pananagutan natin ngayon ay yung pagmahalan sa isa't isa. The debt of love. At dito sa ating the debt of love, meron tayong tatlong titingnan. Ang sabi niya rin sa unang bahagi natin, the debt to owe no one except to love. Ang sabi nga niya rito, ang utang na walang utang sa sino ang utang na wala kang utang sa sino man, maliban lang na magmahalan magmahalan tayo sa isa't isa. Ika nga. At dito makita nga natin, ang sabi doon sa verse 8, ang sabi nga niya rito, kumbaga, owe no one anything except to love each other. Huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Dito, sinasabi nga na kumbaga huwag tayong magkaroon ng sagutin o utang, ika nga. Maliban na lang sa magmahalan tayo sa isa't isa. Pag sinabi mong utang, ika nga, nandiyan na yung mga due date, nandiyan na yung mga bayarin, nandiyan na yung mga electric bill, mga upa sa bahay, water bills, mga bayarin na pagkakatagol niyan. Abente ngayon, malapit na naman ang katapusan, may mga posta na naman darating, may mga bayarin na naman. Kumbaga, naririyan, maging yung mga load natin, mag-expire na yung load natin, magbabayad ka ng load mo para meron kang pangtawag, meron kang pang-internet. Ika nga. Dito sinasabi na, ang sabi ng text natin, huwag tayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kumbaga, ang ipinauunawa sa atin dito na don't put love in a category na parang naiiba sa ibang kategorya na meron kang pananagutan. Dito, nais ipaunawa ni Pablo, nais sabihin ni Pablo na kung committed ka halimbawa na kung natatakot kang mabagansya ka kasi meron kang pananagutan na dapat mong bayaran ng utang, kumbaga kaya lagi kang updated, lagi kang committed, lagi kang advance magbayad, o dahil ayaw mong maputol yung internet mo, kumbaga updated ka sa mga pagbabayad mo. Ngayon, ang nais ipaunawa ni Pablo, kung ganun yung pensyerino mo, kung ganun yung ugali mo, na kung paano ka-committed na maging
bayaran mo yung mga dapat mong bayaran, dapat ganun din yung maging committed ka kung paano ka magmamahal ng kapwa mo. Yun yung nais na paunawa ni Pablo. Na kung ang sabi nga niya rito, huwag kayong magkaroon ng sagutin sa iba, maliban na lang sa magmahalan kayo sa isa't isa. Yun yung sabi ni Pablo rito sa ating pinag-aaralan sa hapong ito. Ngayon, ang tanong ngayon dito ay paano nagkaroon o paano nagkakaroon ng pananagutan na magmahalan sa isa't isa. Dito sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, ang sabi niya rito, let all that you do be done with love. Kumbaga, ang lahat ng ginagawa ninyo gawin ninyo ng may pagmamahal. Ang sabi ni Pablo, kasi si Pablo rin ang sumulat nitong Korinto. At dito, makita nga natin, ang sabi nga niya rito, ang lahat ng ginagawa ninyo gawin ninyo ng may pagmamahal. Kumbaga lahat ng ginagawa natin gawin natin ng may pagmamahal. Ngayon, ang tanong nga ay paano ka napapasok o paano ka nagkakaroon o paano ka nagkaroon ng pananagutan na kinakailangan mong magmahal ng kapwa mo. Kasi kadalasan, kadalasan ang pensirino ng tao kapag may nagawang maganda sa kanya isang tao, kung may nagawang mabuti sa kanya isang tao, ang pensirino niya, meron siyang nais din niyang maibalik yung magandang bagay na naibigay sa kanya o nagawa sa kanya. Kaya parang meron kang pagkakautang sa kanya. Kung sa madaling salita, sa Pilipino, ang kultura natin, yung tinatawag na utang na loob. Yung utang na loob, kapag may nagawa ang maganda sa'yo, may utang na loob ka sa kanya. Ngayon, dito sa Matthew chapter 5 verse 46, ang sabi niya rito, kung ang mga nagmamahal sa inyo ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis? Dito, sinasabi ni Mateo na kung ang mamahalin mo lang ay yung nagbigay sa iyo ng maganda o nagpakita ng maganda o may nagawang maganda, kung hindi yun pagmamahal yung gagawin mo, ibinabalik mo lamang yung utang na loob. Returning the favor lamang. Kaya mo lang siya ginagawa kasi may nagawang maganda sa'yo. Hindi yung pagmamahal. Tumatanaw ka lang ng utang na loob. Minsan nga, dahil sa utang na loob, hindi na matapos-tapos yung utang na loob. Hindi pagmamahal yun, di ka. At dito, makita nga natin, ang sinasabi nga niya rito, kung ang nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin yan ng mga maniningil ng buwis? Dito, ang sinasabi nga na yung pagtanaw ng utang na loob, hindi naman masama yun, di ka nga. Kasi tinatanaw mo yung utang na loob. Pero ang pinag-uusapan dito, na kaya ka lang gumagawa ng maganda kasi ibinabalik mo yung pabore na nagawa sa'yo, ay hindi yung pagmamahal. Isinosoli o tinatanong mo lang yung utang na loob na ginawa niya sa'yo, di ka. At dito, makita nga natin na ang sinasabi rito ni Pablo na, kumbaga, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, maliban na kayong magmahalan sa isa't isa. Kaya dito, makita natin na papaano nga ba nagkaroon ng obligasyon si Apostol Pablo sa mga taga-Roma na kanyang sinulatan dito sa mga sandali ito na mahalin sila ika nga. Pagdating doon sa Romans 1 verse 13 to 15, ang sabi ni Pablo rito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ilang ulit ko nang binalak na puntaryan, ngunit laging may nagiging hadlang.
Nais ko ring makahikayat dyan ng mga sasampalataya kay Kristo, tulad ng nagawa ko na sa ibang mga hintil. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, ang sabi ni Pablo. May pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi. Ibig sabihin, hindi lang dun sa nakakagawa ng maganda sa kanya, ika nga. Sa marunong at sa mga mangmang. Kaya nga, nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Dito makita natin na ang sabi ni Pablo dun sa verse 15, kaya nga, nais ko rin ipangaral dyan sa Roma ang magandang balita. Ika nga. Dito makita natin na merong obligasyon si Apostol Pablo na mahalin niya yung kapwa niya kahit hindi maganda yung ibang nagawa sa kanya. Kasi sa realidad naman, sa mga pag-aaral natin ng Biblia, makikita natin na karamihan nga sa sitwasyon ni Pablo, ni Apostol Pablo, sa totoo lang, tinutuligsa nga siya, di ba, sa kanyang pagsunod sa ating Panginoong Kristo. Maraming nagbabanta sa kanyang buhay, maraming nagnanais na mapatay siya. Pero ang sabi nga niya rito, may pananagutan ako sa lahat ng mga tao, sa mga sibilisado man o hindi, sa marurunong at sa mga mangmang. Ibig sabihin, hindi lang doon sa mga taong nakagawa ng mabuti sa kanya, maging doon sa mga masasama, ang sabi nga niya. Doon sa English, sa Greeks and barbarics. At dito, makita nga natin, ang nais pa nga unawa nga rito ni Pablo na huwag tayo magkaroon ng sagutin sa iba, maliban na lang sa mahalin mo ang kapwa. Dito, maintindihan natin na ito yung nais ipaunawa, ituro ni Pablo kasi si Apostol Pablo, meron naman siyang natanggap. Pero, hindi dito sa mga Greeks, hindi rito sa mga mangmang, hindi rito sa mga matatalinong ito, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Meron siyang natanggap, hindi sa mga tao, pero mula sa ating Panginoong Jesucristo. Nakatanggap siya ng biyaya, ika nga. At yung biyayang ito, ay libre, free grace. Nakatanggap si Apostol Pablo mula sa ating Panginoong Kristo ng pagiging apostol. Pinagkatiwalaan siya magpahayag ng salita ng Diyos. Kaya nga sinasabi sa Romans 1 verse 5, ang sabi niya rito, through Jesus, we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith among all the Gentiles for His name's sake. Kumbaga sa pamamagitan ng pananampalataya, kumbaga nakatanggap siya ng biyaya mula sa ating Panginoon sa Kristo. Nakatanggap siya ng pagkakahirang bilang apostol mula sa ating Panginoon sa Kristo. Kumbaga meron siya natanggap pero hindi dun sa mga ibang tao, kundi mula sa ating Panginoong Yeso Kristo. Maging sa atin, kumbaga kaya tayo narito, kaya mo naiintindihan yung paglakad at pagsunod sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, hindrances o discouragement, halimbawa, o mga trials o problema na dumarating sa buhay mo. Kasi alam mong nakatanggap ka ng biyaya mula sa ating Panginoong Kristo. Nakatanggap tayo ng biyaya libre mula sa ating Panginoong Kristo. At dito nga, makita nga natin, dito, ibinabahagi ni Apostol Pablo yung kanyang pag-ibig, yung mahalin ang kapwa niya sa pamamagitan ng pagtuturo ng mabuting balita. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng ating Panginoong Kristo ay namatay para sa iyo upang magkaroon ka ng kaligtasan. Kaya nga dito makita natin na magkakaroon ka ng kaligtasan
magkakaroon ng kabayaran ang iyong mga kasalanan dahil tayo nanalig, naniwala, nanampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung yun yung tinanggap natin, biyaya yun mula sa ating Panginoong Jesucristo. At yun yung ipinaunawa ni Pablo. Kaya nga meron siyang obligasyon na maibahagi yung pagmamahal nito sa ibang tao, sa kapwa niya. At dito, makita natin, ang sabi nga niya rito, nakatanggap si Pablo ng biyayang ito, maging tayo, natanggap natin ito, nung mga sandaling para bang walang direksyon ng buhay. Nung mga sandaling para bang yung kasalanan ay wala ng kabayaran. Nung mga sandaling maintindihan mo na yung sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, ay sakripisyo niya pala para sa iyo dahil mahal ka niya, para wag kang mapahamak. Na naintindihan mo na yung palang pagkamatay ng ating Panginoon sa Kristo doon sa krus ng Kalbaryo ay kabayaran kasi hindi mo kayang bayaran yung kasalanan mo. Tanging ang Panginoon sa Kristo lang ang makababayad, ang siyang karapat-dapat na handog para mabayaran ang ating kasalanan. At totoo yan, hindi yan haka-haka. At dito nga makita natin na dahil doon, binigyan tayo ng kasiguraduhan na makakasama natin para walang hanggan ang ating Panginoon Diyos. Kumbaga naintindihan ni Pablo to. Kaya nga ang sabi sa ating mga mananampalataya, dahil naunawaan mo to o dahil sa maunawaan mo to, magkaroon tayo ng saguting magmahal din sa iba. Huwag lang natin sarili. Gawin natin yung part natin and God will do the rest. At dito nga makita natin, ang sabi nga niya rito, na yung ating pagkakautang, hindi natin kayang bayaran. Kaya tanging ang Panginoong Jesucristo lang ang makababayan nito. Kaya nga, ang tanging magagawa lang natin, maibahagi natin yung pagmamahal natin sa iba. At dito nga makita natin, pag sinabi nga, kapag yung, ang sabi nga, di ba, yung biyaya, regalong kaloob, yung biyaya na kaligtas. Ngayon, kapag yung sinusubukan mong suklian, yung regalong kaloob na yun, halimbawa, may nagawang maganda sa iyo yung kapatid mo, pero ang pananaw mo ay dahil lang may nagawang maganda sa iyo ang kapatid mo, eh para bang pilit mo lang, gusto mo lang suklian, pero hindi naman talaga pagmamahal. Kung parang gusto mo lang suklian yung biyaya na para bang natanggap mo. Pag ginagawa mo yun, hindi na biyaya yun. Parang business agreement na yun na may nagawa kang maganda, gagawa rin ako maganda. Hindi na biyaya yun kasi parang pang pilit mong gusto mong suklian lang. Pero ang sinasabi rito ni Pablo na kahit walang nagawang maganda, mahalin mo ang kapwa. At ito makita natin na sinasabi nga rito na kapag yung para bang pilit mong gustong suklian isang bagay, hindi na biyaya. Kaya para bang napo-force ka minsan, pinipilit mong gawin ang isang bagay pero hindi mo pa naman kaya. Huwag mong gawin kasi para bang ninanalipay mo yung biyaya ibinigay sa iyo ng kapatid. Kumbaga ang sinasabi nga niya rito, gawin mo yung pagmamahal. Kumbaga kung may nais ka, may kakainan kang gawin mo, pero huwag mong forsahin yung sarili. Kasi gagawin mo siya ng may pagmamahal. At dito makita nga natin, yun ngang kaligtasan natin, biyaya lang niya. Hindi ka karapat-dapat. Kumbaga, alam naman natin, kilala naman natin kung ano yung mga nakaraan natin. Alam mo kung ano yung mga kabulastugan na ginagawa mo kapag ikaw na lang mag-isa. Kasi pag ganito magkakaharap tayo,
ganito magkakaharap tayo. Pero kung hiwa-hiwalay na tayo, ano bang ginagawa natin? Lalo na nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, lalo na nung wala pa tayong relasyon sa ating Panginoon sa Kristo. Ngayon, sa kabila ng mga kabulastugan na ginawa mo nung nakaraan, alam mo sa sarili mo na tinubos ka ng ating Panginoon sa Kristo. Alam mo sa sarili mo na pinatawad ng ating Panginoon sa Kristo ang ating mga kasalanan. Ang iyong mga kasalanan, ang ating mga kasalanan. Kaya, yun yung nangyari kay Pablo na alam niya kung ano yung natanggap niya. Kaya yung, ang sabi niya, dahil alam ko yung natanggap ko, meron akong obligasyon ngayon na mahalin ko ang kapwa. Pagmamahal yun, hindi yun yung parang nire-return mo lang yung favor. Kung alam niya kung bakit niya ibinabahagi. Para maranasan mo rin. Maranasan din ang iba. At dito mamakita natin na sinasabi nga dyan na for it is by grace you have been saved through faith. This is not from yourselves. Kaya huwag mong pilitin ang iyong sarili. Kumbaga biyaya lang yan mula sa atin. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Para wala kang may pagmalaki. Makilala mo na ang lahat yan ay kilos mula sa Diyos. At dito, makita nga natin, ang sabi nga dyan, it is the gift of God. It is the gift of God. Kumbaga, regalong kaloob mula sa Diyos. Gusto kitang bigyan, binibigyan kita. Kumbaga ganon. Gusto akong bigyan, binibigyan niya ako. Gusto kang bigyan ng kaligtasan, binibigyan ka ng ating Panginoon sa Kristo. At dito, makita nga natin, yung regalo ito, libre nga ito. Kaya, dahil libre, ngayon, alam mo na libre mo rin ipaakaya, i-share sa iba. At dito makita nga natin, sinasabi nga sa 1 John, chapter 4, verse 11-12. Ang sabi niya rito, dear friends, since God so loved us, we also ought to love one another. No one has ever seen God, but if we love one another, God lives in us and His love is made complete in us. Kaya nga, gagawin natin ito kasi hindi naman natin nakikita ang ating Panginoon. Kumbaga dahil Espiritu siya, kanino natin gagawin? Sa ating mga kapatid, sa kapwa natin. At dito makita nga natin, dahil nga naunawaan mo kung ano yung tinanggap mo, naintindihan mo kung ano yung ipinagkaloob sa iyo, kumbaga nagiging mapagpasalamat ka, nagiging grateful ka. Kumbaga it's a sign of gratitude dahil hindi ka naman karapat-dapat, hindi naman tayo karapat-dapat, pero binigyan tayo ng kaloob na ito. At ito nga ay pangwalang hanggan. Everlasting joy kasama ang ating Panginoon Yesu Kristo. Kaya nga, sa kabila ng lahat ng mga hindrances, discouragement, problema, pagsubok na dumarating sa buhay natin sa mundong ito, may kagalakan ka pa rin, may kapanatagan ka pa rin, kasi alam mo, lahat pansamantala lang yan. Kasi yung the best na pangwalang hanggan, ibinigay na sa atin. Ika na. Kaya may kapanatagan ka, may patse ka, ika na. Oo, totoo, may problema. Oo, may nandiyan na naman si Judy, wala pa akong hawak na pera. Pero, nakangiti ka pa rin. Kasi alam mong may Diyos na magpro-provide na. Lagi nang sinasabi na, ang dami-dami mo nang pinagdaanan itong problema, mas malalaki pa yun, dapat tagumpayan mo eh. Yun din at yun, umiikot lang at umiikot. Pero, yung the best, na pangwalang hanggan, meron ka nun. Meron tayo nun.
Kaya may kapanatagan ka, may kasiguraduhan ka, ika na. Ano man yung mga pangangamba mo rito, dito lang yun. At yun yung naintindihan ni Pablo, naintindihan natin kung bakit ang sabi nga niya ni Pablo ito, maging itong regalo ito, maibahagi rin natin sa iba. Para na sa gayon, oo, hindi lang ikaw may problema, maging ako. Ang kaibahan ko lang, meron lang ako kasiguraduhan na matataas din namin. Merong pangwalang hanggan akong pinangahawakan. At dito, makikita natin, ang sinasabi nga niya rito, mula sa habag, sa awa, sa biyaya ng ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng relasyon sa ating Panginoong Kristo, nagkaroon tayo ng kaligtasan, dahil lahat sa ating Panginoong Kristo. Ngayon, yung pangalawa na sinasabi ni Pablo rito, sabi niya rito, the depth of love to others relate to love for God. Ang sinasabi nga niya rito, yung pananagutan o yung utang na magmahal ka sa iba ay may kaugnayan sa pag-ibig natin sa ating Diyos. Yan yung paunawa ni Pablo. Na yung pananagutan natin na mahalin ang iba, meron itong kaugnayan sa pag-ibig natin o pagmamahal natin sa ating Diyos. At dito makita natin, ang sabi nga niya rito dun sa verse 9 ng ating text, ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-aari ng iba, at alinmang utos na tulad ng mga ito ay nauuwing lahat sa isang utos. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Dito makikita natin na sinasabi ni Apostol Pablo doon sa huling bahagi ng verse 9, ang sabi nga niya rito na sa huling bahagi ng verse 9 na yung lahat ng utos ay kumbaga ay nauwing lahat sa isang utos, ang sabi ni Pablo. Ano yung isang utos na sinasabi niya rito? Ang sinasabi niya rito, yung ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. You shall love your neighbor as yourself. Yun yung sinasabi ni Pablo dito sa huling bahagi ng verse 9. Ngayon, makikita natin na maging si Pablo, nagbigay siya ng mga halimbawa na ang sabi nga niya rito, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag mong pagnanasaang maangkin ang pag-ari ng iba. Kumbaga, nagbigay ng halimbawa si Apostol Pablo. Ngayon, kung iisipin mo, parang may konting kakaiba dun sa pinag-aralan natin nung linggo na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo dun sa Matthew chapter 22, 36 to 40. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo rito, Teacher, which is the greatest commandment in the Lord? Ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment, ang sabi ng ating Panginoong Kristo. And the second is like it, love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Ngayon, kung babasahin mo dyan, na mas maunawaan mo na hindi lamang dun sa love your neighbor as yourself, maging kasama yung ibigin natin ang ating Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ika nga. Dito makita natin na yun yung kabuuan ng kautusan na sinasabi. At dito makita natin na kung pag-aaralan mo naman yan, hindi yan
complete. Isa siyang paglilinaw lamang. It is an clarification. Ika nga. Kasi baka malito kayo. Kaya nga tayo nag-aaral. Isa siyang paglilinaw. Kasi, kung maintindihan natin na bago makarating dito sa chapter 13 ng Romans, kumbaga, nagturo na si Apostol Pablo simula chapter 1 hanggang 11 hanggang 12 ng kung paano ipinakikita yung pagmamahal ng Diyos. At doon din makikita natin na kung paano nabubuo yung pagmamahal natin sa Diyos. Kumbaga, bago makarating siyempre sa chapter 13, merong chapter 1 hanggang chapter 12. Naituro na niya yung pagmamahal ng Diyos sa atin at yung pagmamahal natin sa Diyos. Kaya nga pagdating doon sa Romans 8:28 na suking-suki natin, na sinasabi niya rito, all things work together for good to them that love God. Sa mga nagmamahal sa Diyos, to them who are the called according to His purpose. Kumbaga hindi siya complete kasi itinuro na ni Pablo sa mga unang chapters yung pagmamahal ng Diyos sa atin at yung pagmamahal na nabubuo sa isang mananampalataya. Kaya nga ang lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit. Kaya nga pag sinabi mong lahat, good or bad, nagkakalakit-lakit, nagkakaugnay-ugnay para sa puzzle, para mabuo yung isang magandang puzzle, maraming petsi. Nagkakaugnay-ugnay para lumabas ang isang magandang resulta. At ang sabi nga niya rito, sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos, sa lahat ng mga nagmamahal sa Diyos. Kaya natin minahal ang Diyos kasi naintindihan natin, yung ating patay na kalalagayan ay binuhay ng ating Panginoon Diyos. Kaya naintindihan natin ang biyaya mula sa Diyos. Naintindihan natin na lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit para sa Kanyang layunin. Kaya kung ang pakiramdam mo ngayon ay doubt ka, baka may itinuturo lang ang Diyos sa iyo. Ngayon, pag naranasan mo na yan, nalampasan mo, ay kaya pala may pinaunawa lang ang Diyos sa atin. Hindi natin alam kasi personal ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa bawat isa sa atin. At dito, makita nga natin na sinasabi nga niya rito na ang nais ipaunawa rito na yung sinasabi nga na nagkakaugnay-ugnay, yung lahat ng bagay na yan, kumbaga yung mahalin mo yung kapwa mo, katulad ng yung pagmamahal sa sarili mo, kasi naintindihan mo na kahit ikaw na hindi karapat-dapat ay minahal na Diyos. Ano ba yan? Alam mo yung mga baho ng bawat isa, ng sarili natin, ika. Hindi ko alam ang baho ng isa, pero ako alam ko kung ano yung kasalanan ko, anong bawat. Ganun din kayo, ika. Pero dahil na naintindihan mo yun, naunawaan mo yun, hindi ako karapat-dapat. Pero binayaran ng ating Panginoong sa Kristo yung kabayaran ko. Yung pagkakautang ko, binayaran niya sa kusang Kalbaryo. At dito nga makita natin na, kumbaga, di ba nga kahit si Apostol Pablo, sinasabi nga niya sa sarili niya na ako ang pinakamasama sa lahat. Ako ang pinakamasama sa lahat. Pero, kumbaga, binigyan siya ng kaloob ng kaligtasan, binigyan siya ng kaloob na maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos na alam niyang hindi naman siya karapat-dapat. Maging tayo, ganun din. At dito nga makita natin yung pangatlong punto na sinasabi nga niya rito, the debt of love we owe to others is related to self-love. Ang sabi nga niya rito, yung sagutin natin mahalin ang isa't isa ay may kaugnayan
sa pagmamahal natin sa ating mga sarili. Kumbaga, yung sagutin natin, mahalin mo ang kapwa mo, may kaugnayan yun kung paano mo minamahal ang iyong sarili. Dito makita natin na dun sa ang tawag dito sa huling bahagi ng verse 8, ang sabi nga niya rito, sa huling bahagi ng verse 8, ang sabi nga niya rito, sapagkat ang nagmamahal sa kapwa ay nakatupad na sa kautusan. At pagdating natin doon sa huling bahagi nga nung verse 9, kumbaga makikita natin na kinuha ni Pablo o kinote niya yung sinabi ni Moses sa Leviticus 19:18. Sabi nga niya rito, you shall love your neighbor as yourself, I am the Lord. Kumbaga, dito makita natin na meron siyang pinagkunan dun sa meron siyang pinagpatayan si Moises kung ano yung sinabi niyang love your neighbor as yourself. Kasi galing din sa kay Yahweh yung gusto niya. At dito makita natin ang dapat nating maintindihan, ano ba yung ibig sabihin ng love your neighbor as yourself? Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng iyong sarili. At dito makita natin na yung sinasabi dito na mahalin mo yung kapwa mo gaya ng iyong sarili, love your neighbor as yourself. Kasi nga, ang tinutukoy ng salita ng Diyos dito na alam mo na o alam na natin o alam na ng bawat isa kung paano mo minamahal, ang iyong sarili. Alam mo na yan kung paano mo minamahal ang iyong sarili. At dito makita nga natin, kaya nga niya sinabi na kailangan mong mahalin yung kapwa mo katulad o kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kasi alam mo na kung paano mo mahalin ang kapwa mo. Kaya kung paano mo minamahal ang sarili mo, yung self-love na tinatawag. Ngayon, yung pagpapahalaga mo sa sarili mo, ganun din ang pagpapahalaga na gawin o pagmamahal na gawin mo sa kapwa mo. Yun yung nais ipaunawa sa atin sa mga sandali ito dito sa pangatlong punto natin. Kasi nga, ang sinasabi rito ni Pablo na love your neighbor as you love yourself, hindi niya sinasabi na kumbaga pahalagahan mo muna yung sarili. Kung mahina ang loob mo, palakasin mo ang iyong loob. Hindi ganon. Kasi alam mo na kung paano mo gagawin. Alam mo na. Kung sasaligsigin mo ang sarili mo, alam mo na kung bakit mo. Kung paano mo minamahal ang iyong sarili. At dito mamakita natin, ang sinasabi rito ni Pablo na kung paano mo pinahalagahan ang iyong sarili. Halimbawa, kapag nalulungkot ka, meron kang isang bagay na pinagkakapalan para medyo pasayahin mo ang sarili mo, naglilibang ka, halimbawa, baka nagmamobile legend ka, o baka nagpapahangin ka, halimbawa. Kumbaga, alam mo na kung paano mo libangin ang sarili mo. Alam mo na yon. Ngayon, ang sinasabi rito ni Pablo, ika nga, kumbaga, kung paano mo pinahalagahan ang sarili mo, dapat ganun din ang maging sukatan kung paano mo pahalagahan ang kapwa. Doon sa Ephesians 5:28-29, ang sabi nga niya rito, gayon din naman, dapat mahalin ng mga lalaki ang kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan tulad ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Anong sabi dyan? Kumbaga sabi nga niya rito, walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan. Kumbaga walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan.
At ang sabi nga niya, sa halip, ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Ibig sabihin, pinahalagahan niya talaga yung sarili niya. Alam na niya yan. Kaya nga sabi, kumbaga, yung sa mag-asawa, paalala rin ito, kumbaga mahalin ni asawang lalaki si asawang babae. Pagkatapos niyang turuan si babae na magpasakop siya sa kanyang asawang lalaki. Ngayon, dito sa lalaki, sabi, mahalin mo yung asawa. Ngayon, pagdating nga doon sa verse 29, walang tao na mumuhi sa sarili niyang katawan, sa halip ito'y kanyang pinapakain at inaalagaan. Ang sabi diyan, kumbaga pinapakain at inaalagaan. Di ba nga, tayo, alam na nga natin kung paano mo pinahalagaan ang sarili mo. Alam mo na yung self-love, tinatawag. Kaya nga, kapag yung nagtrabaho ka, gusto mong bumili ng masarap para regaluhan man lang yung sarili mo. Minsan, kahit hindi mo na regaluhan yung sarili mo, pero alam mong mas masaya kang ibigay mo sa anak mo yung pinagpaguran mo, sarili mo pa rin ang iisip mo. Kasi alam mo, yung pagpapasaya mo, hindi ka nga masaya ka na. O dahil nga inaalagaan mo sarili mo, magkukulay ka ng buhok, maglalagay ka ng maraming krema, magpapadental ka. Kumbaga, inaalagaan natin. Kung mabaho, isprayan mo, kasi inaalagaan mo. Kumbaga, alam mo na kung paano pahalagahan ang sarili mo. Kung paano ingatan. At ito, makikita rin natin na yung mga taong reklamador, yung mga taong reklamador, kaya yan nagre-reklamo kasi pakiramdam nila, agrabyado sila. Anong iniisip nila? Kasi yung sarili pa rin nila iniisip nila, kaya sila nagre-reklamo. Katulad halimbawa nga nung sa mga Israelita sa panahon ng paglisan sa Exodus, bakit sila nagre-reklamo na wala silang makain samantalang meron naman silang nakakain? Kumbaga, nandyan si Yahweh kasama nila, Sabi nga sa pagbabalik-aral natin yung Rebes, sa prayer meeting natin. Kumbaga, bakit nagre-reklamo ang isang reklamador? Kasi, ang iniisip niya kanyang sarili. At dito, makita rin natin, ngayon, nasabi diyan, pinapakain at inaalagaan. Ngayon, sasabihin mo, paano pastor, halimbawa yung mga taong pakiramdam nila yung hirap na sila sa buhay. Kaya parang ang sagot nila nagpapakamatay na lang, nagpapatiwatan na. Di ba sinasaktan nila yung kanilang sarili? Pero kung i-analyze mo, hindi rin sarili pa rin nila inisip nila kung bakit sila nagpapakamatay. Paano yung iiwan nila yung pamilya nilang iiwan nila? Kaya sila nagpapakamatay kasi pakiramdam nila hirap na sila, pero gusto nila magaan ang buhay nila. Paano yung mga mahal sa buhay nilang iiwan niya? Minsan yung magpapakamatay, mamimili pa, ano bang magpapakamatay gagawin yung hindi masyadong masakit? Magbabaril na lang yung paano? Pumalya. Kaya na-hospital siya. Kumbaga, makikita natin, biblically na sinasabi, alam mo na kung paano mo pahalagahan ang sarili mo. Alam mo na kung paano mo alagaan ang sarili mo. Kaya yung pagpapahalaga sa sarili mo, ganon ang pagpapahalaga na gawin mo sa kapwa mo. Kaya nga ang sinasabi nga niya rito, na dun sa verse 33, ang sabi nga niya rito, subalit ito'y para din sa inyo, kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa, gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang ninyo ang inyong asawa. Dito makita natin na ang sinasabi nga niya rito, love your neighbor as you love yourself. Mahalin mo ang kapwa mo gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. At dito nga makita natin na nais ipaunawa sa atin na kung ikaw ay masigla ka kung paano mo pahalagahan o kung paano masigla ka kung paano mo maghanap ng paano mo paliligayahin ang sarili mo, kung paano ka nagiging creative gumawa ng isang bagay para libangin mo ang iyong sarili,
kung paano ka nakakagawa ng mga iba't ibang solusyon, kung paano mo maging magalap o masolusyonan yung kaligayahan hinahanap mo para sa iyong sarili, dapat ganun din ang maging batayan mo, na maging malikhain ka, maging mapamaraan ka, kung paano mo bibigyan ng kaligayahan o kasiyahan ang kapwa. Hindi dahil sa nagtatanong ka ng utang na loob, kundi dahil alam mo kung bakit mo siya ginagawa. Kumbaga yun yung nais ipaunawa ni Pablo sa atin. Na dahil alam mo na kung paano mo pahalagaan ang sarili mo, ganun din yung pagpapahalagaan ng Lord sa kapwa. At dito makita nga natin sa Matthew 7:12, do to others whatever you would like them do to you. Gawin mo sa kapwa mo, yung golden rule na tinatawag, di ba? Gawin mo sa kapwa mo yung mga bagay na gusto mo nang gawin sa iyo. Kasi alam mo na kung paano mo pahalagaan sarili mo, paano mo ingatan sarili, kung paano ka nagiging malikhain, nagiging mapamaraan, kung paano mo solusyonan ang mga sitwasyon o problema sa buhay mo. Ganun din yung maging kaisipan natin, ang mentalidad natin, kung paano natin may kakikita o may bigay o may pararamdam yung pagmamahal natin sa kapwa. At dito nga makita natin, ang sabi nga niya rito, it is to be pursued with the same kind of desires that you have for your own happiness. Kung paano ka nagiging mapamaraan, kung ganun din, kapursigido ang gawin mo para may paramdam mo yung pagmamahal mo sa kapwa mo. At dito makita natin, ang sabi nga niya rito, yung dapat na magiging standard natin ng pagmamahal ay kung paano yung standard ng pagmamahal mo sa kapwa mo. Yung magiging standard mo ng pagmamahal sa kapwa mo ay kung paano mo yung standard ng sarili mo sa pagmamahal mo sa sarili mo. Yun yung nais ipaunawa ni Pablo. Kasi nga, alam mo na kung paano pahalagaan yung sarili mo eh. Kaya yun yung nais ipaunawa o ay tinuturo ni Pablo. Sabi niya sa verse 10, ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man, kaya ang pag-ibig ang katuparan ng kausap. Kumbaga dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamahal, kumbaga kung nagagawa natin yun, natutupad natin kung ano yung mga utos ng ating Panginoon Diyos. At dito, ang sabi nga niya rito, love is the fulfillment of the law. Kumbaga, yung pag-ibig ang siyang kaganapan ng kautusan. At dito, bilang katulad nung nais ipaunawa ni Pablo, kasi nga, dahil sa naintindihan mo yung pag-ibig na ibinigay ng ating Panginoong sa Kristo, ng ating Panginoong Diyos sa iyo, nawa tayo bilang isang mananampalataya na naintindihan mo yung pag-ibig na tinanggap mo, magkaroon din tayo ng saguting maibahagi rin sa iba. Hindi lang atin lang. Yun yung nais paunawa ni Pablo. Kasi hindi nga tayo matanggap-tanggap, hindi tayo marapat-dapat, katulad ni Pablo, pero binayayaan tayo ng pag-ibig na mula sa ating Panginoon Diyos. Binigyan tayo ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Binigyan tayo na nanampalataya tayo sa ating Panginoon sa Kristo, na siya rin naman siya nagdalo kung bakit tayo nanampalataya, kasi ginising yung ating kalalagayan sa spiritual. Ngayon, sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya rito, the depth of love ought to no one except to love. Kumbaga, matuto tayong mahalin natin ang kapwa natin. At dito, sinasabi nga niya rito na the depth of love that we owe to one another did not come because they gave us anything. Hindi dahil sa may natanggap tayo sa kanila kung bakit tayo may pananagutan sa kanila. Hindi ganon. Kundi dahil sa it came about because Christ has given us
everything. Kasi binigay na lahat ng ating Panginoong Kristo yung ating mga kinakailangan. At dito makita rin natin na sinasabi nga, when we were no more deserving of His love, nung hindi tayo tanggap-tanggap sa Kanyang pag-ibig, pero ibinigay lahat ng ating Panginoong Kristo. At yung huli, ang sabi nga niya rito, our love is the true measure of our obedience to God. Kumbaga, yun yung ating sukatan. Kaya ka natututong sumunod, kaya ka natututong magpasakop, kasi ang sukatan natin ay yung ating pag-ibig sa Diyos. Manalangin po tayo. Hallelujah. Salamat po, O Diyos, sa mga sandaling ito, na minsan pa patuloy mo kaming tinuruan sa pamamagitan ng iyong mga parola, ng iyong mga salita, Panginoon. Patuloy mong pinakita sa amin at tunay nga. Lord God, muna mo kaming inibig, Panginoon, at ipinaunawa mo sa amin ang pag-ibig na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Kaya nga po, habang naintindihan namin, Panginoon, ang mga aral na ito, tunay nga na patuloy mong tulungan ang bawat isa na, Lord God, magkaroon nga po kami, may apply namin, Panginoon, na meron kaming sagutin, maibahagi namin ang pag-ibig nito sa iba, Panginoon. Upang sa gayon, maging sila ay maintindihan nila kung ano yung regalong kaloob na mula sa iyo, Panginoon. Dalahin ko, O Diyos, na tunay nga na ang mensaheng ito ay patuloy mong pagpalain, pagyamanin mo sa puso't isipan ng bawat isa, at patuloy na maging paalala na tunay nga, Lord God, ng pag-ibig na ipinagkaloob mo ay maibahagi nga po namin sa iba, Panginoon. Lord God, dalahin ko, O Diyos, na tunay nga, alam mo ang mga kakulangan ng bawat isa, mga kahinaan ng bawat isa. Kaya patuloy po kaming dumadalangin na patuloy mo kaming tulungan upang nang sa gayon anuman ang mga kahinaan at kakulangan ng bawat isa ay aming mapagtagumpayan, Panginoon, upang magawa namin ang mga aral na mula sa iyo, Panginoon. Lord God, dalahin mo ako, O Diyos, na tunay nga, Lord God, ang mga parolang ito ay hindi lang namin narinig. Dalahin mo ako, O Diyos, na patuloy mong pagyamanin sa puso't isipan ng bawat isa ang mga parolang ito bilang mga sandata namin, gamitin namin, Panginoon, sa aming pamumuhay espiritual, sa aming paglakad, sa aming buhay pananampalataya. At maging sa oras nito, O Diyos, dalahin ko rin po na tunay nga ang mga salita mong ito, Lord God, ang siyang gumising sa mga natutulog na kaluluwa, Panginoon. Lord God, ang kapangyarihan nagmumula lamang sa iyo, Panginoon, ang siyang ikilos. Kami ginagamit mo lamang, Panginoon. Dalahin mo ako, O Diyos, na tunay nga na ikaw po ang siyang patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord God, dalahin ko, O Diyos, na tunay nga ang kagalakang nagmumula sa iyo ay patuloy na ma-experience ng bawat isa sa amin. Lord God, maraming salamat po sa ilang po ang binawatas na pupuri para nga lang pagsamba sa tayong mga lamang ng iyong anak na si Jesus na ang Panginoon at sarili ng